Abuti mo, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Muli, isang pinagpalang gabi sa inyo lahat. Hallelujah. Isang kagalakan ang muli ang magamit sa uwasan ng ating Panginoon. Napakabuti talaga ng Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa Kristo. Mabuti si Lord. Hallelujah, mga kapatid. Ayan. Kumusta po ang buong isang linggo natin, mga kuyas? Praise God. Amen. Wow. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. We are alive. Not still alive. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Mabuti si Lord sa buhay natin, mga kapatid. Hindi po ba? Amen. Amen. Palakpakan natin ang malakas ang ating Panginoon. Dahil ang Panginoon ay mabuti sa ating buhay. Hallelujah. So, yan po yung ating main verse, no? Sa Galatians 5:13. Be free. Amen. Tayo'y malaya, hindi po ba? Amen. Malayang malaya. Amen. So, be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Amen. Salamat sa salita mo, Lord. Hallelujah, na siya naming pagsasaluan sa gabing ito, Lord. Hallelujah. At dalangin ko, Lord God, na ikaw ang siya mangusap sa iyong lingkod. Hallelujah. At ang banal na Espiritu Santo ang siya magpapaunawa sa bawat isa sa amin. Buksan mo po, Lord God, ang aming mga mata, ang aming mga pandinig, at higit sa lahat, O Lord God, ang bawat puso namin, O Lord God. Lord, ipaunawa mo po ang salita mong ito sa gabing ito, in the name of Jesus. Amen. Be free. Amen. Tayo po ba ay malaya na? Amen. Hallelujah. Malayang malaya. Amen. Praise the Lord. At sino nagpalaya sa atin? Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon, no? Dahil sa ating Panginoon sa Kristo, no? Biyaya ng Panginoon ang lahat ng ito, no? Kung noon bondage tayo sa maraming bagay, ngunit sa kabutihan ng Panginoon, mga kapatid, no? Pinalaya tayo ng Panginoon. Kaya sabi niya sa Galatians, no? Huwag nating gamitin ang kalayaan yan, no? Para masunod ang ninanais ng ating mga katawan. Hallelujah. Dahil pagka nasa Panginoon ka na at pag ikaw ay malaya na, hallelujah. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Malaya ka makakapaglingkod sa Kanya. Hallelujah. Dahil yan ang gusto ng Panginoon sa bawat buhay natin. Ang malaya tayo makapaglingkod sa ating Panginoon na walang hindrances, mga kapatid, na walang magiging dahilan, hallelujah, para hindi makapaglingkod sa Kanya. Kaya pinalaya ka niya. Amen? Hallelujah, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ganyan po, kabuti ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, hindi po tayo nagpalaya sa ating mga sarili, mga kapatid, ha? Hallelujah. Babaybayin po natin yan. Hallelujah. Sabi sa tema, Freedom in Christ. No? Amen. Hallelujah. Yan po ang ating theme. Freedom in Christ. Freedom in Christ refers to our ability to live the way we are meant to live. No? With peace. Yung may kalayaan. Yan ang nais ng Panginoon sa bawat buhay natin, mga kapatid. Ang mamuhay tayo ng may kalayaan. No? Freedom from sin. Malaya ka sa mga kasalanan. Hallelujah. And the power to live godly lives, mga kapatid. Yung mamumuhay ka, hallelujah, no, ng may kabanalan. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran mo, ang Diyos na nagpalaya sa iyo, hallelujah, no, hallelujah. Yan ang nais niya, mga kapatid, no? Ang maging malaya ka at mamuhay ka katulad ng Panginoong na ating pinagsisilbihan, no?
Hallelujah. Through His death on the cross, Jesus has set us free. Sa pamamagitan ng cross, pag nakita mo yung cross, no? Pag nakita ng iyong mga mata ang cross, no? Makikita mo na ang cross na yun, ang siyang nagpalaya, no? Jesus Christ, hallelujah. No, pinalaya ka niya, no? From the law of sin and death, hallelujah, sa kasalanan, no? Sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Hallelujah, ganyan po kabuti ang ating Panginoon, mga kapatid. At yan ang pagmamahal niya sa atin. Amen. Kaya sabi sa Galatians 5:13, for you were called to freedom. Tinawag ka para maging malaya. Brothers, only do not use your freedom as an opportunity for the flesh. Hallelujah. Huwag mong gamitin ang kalayaan mo para magamit. No? Hallelujah. Nang ninanais ng katawan mo. Hallelujah. At pag ang kalayaan mong yan, no? Hallelujah, na ipinagkaloob ng Panginoon sa iyo, ay ginamit mo sa pagmamahal, makakapagsilbi ka sa kapatiran at sa kapwa mo. Sabi dyan, no? But true love, serve one another. Without love, you cannot serve. Anong sabi sa giving kanina? No? Without love, you cannot give. Dahil sa pagmamahal mo sa ating Panginoon, no? Hallelujah. Dahil yun naman, no? Ang isa sa pinakamahalaga na utos, no? Sabi niya, no? Mahalin mo ang iyong kapwa. Tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. May karugtong pa yan. At wala nang ibang utos na higit pang mahalaga kaysa sa dalawang ito. So napakahalaga pala. Hallelujah, mga kapatid. Kaya ba natin mag-serve sa isa't isa? Kaya ba natin mag-serve sa isa't isa, mga kapatid? Hallelujah. Kung nagagawa ng ibang kapatid, kaya rin natin gawin. Hindi po ba? Dahil pag meron kang Kristo sa buhay mo, kaya mong magmahal. Kaya mong magsilbi. Hindi lang ikaw ang pagsisilbihan. At ikaw man ay magsisilbi. Katulad ng pagsisilbi ng Panginoon sa bawat buhay natin, mga kapatid. Hallelujah. Christ's sacrifice has given believers a freedom. Freedom to follow the Spirit and not the flesh, mga kapatid. Ano po ang susundin? Ang ipinagkaloob na banal na Espiritu sa atin. Hindi ang sarili nating kagustuhan. Yan. Sabi ni Apostol Paul dyan, no, sa Galatians, through the Galatians' faith in Christ, they were called to freedom. The Spirit calls believers to live in the freedom that Jesus gives, rather than in bondage to sin and the law. Hallelujah. Freedom is, in its essence, the ability to make choices. No? Hallelujah. Slaves do not get to make choices. They simply do as they are told. Hallelujah. No? Ang flesh, kung ano ang ninanais mo, kung anong gusto mo, yun yung nagaganap, mga kapatid. Hallelujah. Pero hindi ganun ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Pero bakit may mga bagay na, alam niyo yun, yung nakatali tayo, na pinalaya ka na pero pilit mo pa rin itinatali yung sarili mo sa mga bagay na alam natin na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Tinawag tayo para maging malaya. Dahil pag ikaw ay malaya, ano sabi doon kanina? Meron kang kapayapaan. Hallelujah. Malaya ka sa lahat ng kasalanan. Yan ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Hallelujah. This is an essential, no, element of the grace of God. Jesus' sacrifice upon the cross
made every believer righteous in God's presence. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sipin niyo yung sacrifice ng ating Panginoon sa atin, no? Para lang maging matuwid tayo. No? Para sa ating Ama. And gave the power over sin. At pinagkalooban ka pa ng banal na Espiritu Santo. Hallelujah. No? Yun yung power. Hallelujah. Para ma-overcome mo yung old nature, yung kasalanan. Pero pilit pa rin natin itinatali, no? Ang mga sarili natin sa mga bondages. Hallelujah. But every believer still has a daily choice whether to walk in the resurrection power of Jesus or in the power of their old nature, the flesh. No? Yung gusto ng katawan natin. Hallelujah. Each believer from Paul's time until now can walk in one of two ways. One is to walk in love, the other to turn freedom into an opportunity for the flesh. Hallelujah. Kaya kung minsan, di ba, alam na natin yung dalawang daan. Yung maluwag na daan at makipot na daan. Di ba? Pinag-aralan natin yon. Pero bakit mayroon pa rin pupunta dun sa maluwag na daan? Samantalang narinig na natin ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Maluwag, pinupuntaan mo kasi yun ang gusto ng flesh mo. Hallelujah. Kaya dito tinuturuan tayo mga kapatid. Hindi ganun ang pagkakatawag sa atin. Lumakad ka na may pagmamahal. Dahil pagka lumakad ka na may pagmamahal, makikita sa iyo. Makikita sa pagkatao mo. Hallelujah. Kung flesh naman ang ninanais mo, kitang-kita rin. Hallelujah. Makikita rin mga kapatid. Wala tayong maitatago. Although believers are made righteous in the sight of God and given the power of the Holy Spirit to overcome sin, all believers still have an old nature. Patuloy na nananatili sa old nature, mga kapatid. Sa lumang pagkatao. Hallelujah. Which Paul calls the flesh. Ang ninanais ng katawan natin. Paul says in Romans 7:18 that nothing good dwells in our flesh. Hallelujah. Basahin po natin yan para hindi ko po na ilagay na yan sa sa slide na yan. 7:18. Romans 7:18. Alam kong walang mabuti sa akin, ang tinutukoy ko ay ang makasalanan kong pagkatao. Dahil kahit gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa. Hallelujah. So, even so, we can still exercise our freedom to choose by choosing to obey the flesh. No? Pinapractice pa natin at patuloy na ginagawa natin. Hallelujah. So that does not mean we will be made unrighteous in the sight of God. It is impossible to undo Jesus' work on the cross by our behavior, mga kapatid. Kaya, nang tanggapin natin ang ating Panginoon, ano yung naging no? Na-baptize ka, John 3:3, then nagkaroon ng 2 Corinthians 5:17, the old has gone, the new has come, pero patuloy pa rin natin pinapractice, sabi niya, no? Minsan, madalas, no? Sa sarili natin, purihin ang Panginoon mga kapatid.
from day to day, mga kapatid, na magkakasama tayo, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Walang mali sa salita ng Panginoon. Tinuturuan niya tayo ang ating pagkatao, ang ating pag-uugali. Pero anong sabi ni Paul, ni Apostol Paul? Still, we are choosing to obey our flesh, not the Spirit that gave to us to overcome our sin. Hallelujah. So what does it mean? It means when the believer choose the flesh, they will have the fruit of the flesh. Amen? Kaya makikita, pag ang kinus mo is flesh. The result or consequences of walking according to the flesh, Paul warns the Galatians that if they follow the flesh, they will bite and devour one another, because they will be consumed with selfish desire rather than love for one another. Napakahirap po na maging selfish, mga kapatid. Hallelujah. Kaya pagka flesh ang pinili mo, if you choose the flesh, anong sabi dyan sa Galatians 19 to 21, now the work of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissension, division, pagkabahagi-bahagi, envy, drunkenness, orgies, and the things like this. Kaya sabi ni Apostol Paul dyan, I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Hallelujah. Bakit itinuturo sa atin? Para makarating tayo dun sa kingdom ng ating Panginoon. The kingdom of God. Hallelujah, mga kapatid. So, dyan pa lang, malinaw na malinaw, mga kapatid. Which one you will choose? The flesh or the Spirit? When believer choose the flesh, it means they will not only bite, hallelujah, and devour one another. Pagka flesh pala ang pinili mo at ang sinunod mo, ganyan ang mangyayari. Magkakagatan, no? Mag-aaway-away, hanggang sa magkakabahagi-bahagi. Mawawala na yung tinatawag na walk in love. Hallelujah. Yan ang ayaw mangyari ng Panginoon sa kanyang iglesia, mga kapatid. Lalo-lalo na pag dinadaya ang ating mga mata, ang ating pag-iisip, no? Pag binigyan mo ng tuon yun, masusunod ang flesh mo. Hindi mo na ako dadalo, dahil si kuya na naman na magbabahagi, patatamaan na naman ako nun. Lagi na lang ako nakikita. Hallelujah. Mga kapatid, huwag po tayo padaya. Huwag tayo padaya. Hallelujah. Dahil ang sabi, no, magkakagatan kayo pag ikaw ay nagpadaya. No? And the devour one another. Mag-aaway-away kayo, magkakabahagi kayo, mga kapatid. Ayaw ng Diyos mangyari yan sa buhay natin. Narinig na natin ang salita ng Panginoon. Why not na ang salita ng Panginoon ay patuloy nating pakinggan? Di ba? Sinasabi, imitate. Kung ikaw ay ini-imitate mo ang salita ng Panginoon, no? Hallelujah. Walang puwang yung mga ganung bagay.
hindi magaganap ang ganyang mga bagay. At hindi mo pipiliin ang ninanais ng katawan mo. Kuya, pagod na ko eh. Isang patotoo kanina, 12:30, ang init. Hanggang alas 3, naghahanap ako ng tubo. Dahil meron kaming retubing. Purihin ang Panginoon mga kapatid, sa gitna ng init, hallelujah. Wala ka pang dalang tubig, hallelujah. Kasama ko yung taga-warehouse na Indiano, si Jason. Jason ang pangalan niya. Talagang hinahanap namin, hindi namin makita. Pero sa system, meron. Hallelujah. Naglalabas kami ng tubo, 11 tubes ang pinalitan dahil nag-rupture. Natapos kami ng past 5. Mabilis ang ilamos, linis, sabay, Kuya Alvin, let's go. Pagdating sa parking area, tawag sa kapatiran, sinong susunduin. Pag ikaw, ang laging nasa isip mo, no? At lead ka ng banal na Espiritu Santo, walang puwang yung mga bagay na masakit ang ulo ko, napagod ako, magpapahinga muna ako. Ang kapahingahan natin mga kapatid, nasa Panginoon lang. Hindi po ba? Hallelujah! May narinig ako isang patotoo kanina eh. Isang kapatid. Dahil sa galak na galak yung isang kapatid na susunduin. Walang almusal, walang panangalian, pero bumibiyahe. Masundo lang ang kapatid. Kaya po ba natin mag-serve to one another? Hallelujah. That's what you call love, mga kapatid. May isang kapatid kapon. Tinawagan ng isang kapatid, maglalaba, pero iniwanan ng labahin para lang masamaan ng isang kapatid. See? I-lead by the Holy Spirit. Hindi niya inisip na wala na akong susutin bukas. Hallelujah. Marami sa Jubail. Kung gaano lang, pwede tayong bumili. Mayaman tayo mga kapatid. Hallelujah. Dahil mayaman ang pinagsisilbihan nating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Serve one another mga kapatid. Love one another. Para hindi mangyari yung mga bagay na sinasabi dyan na magkaagatan at mag-aaway-aaway. Para magkabagi-bagi. Para may susunod. Sabi dyan, no? So, that is not good outcome. Hallelujah. If you choose the flesh. To say the least, Paul acknowledged the amazing freedom to choose that God grant every believer. But he also acknowledges that God made consequences for our action. We will reap what we sow. Hindi pwedeng ani ni kapatid yung itinanim mo. Ikaw ang aani kung ano ang tinanim mo, mga kapatid. Kung nagtanim ka ng mabuti, mabuti rin ang ahanin mo, mga kapatid. Kung nagtanim ka ng pagmamahal, pagmamahal din ang ahanin mo, mga kapatid. Pag nagtanim ka ng sama ng loob, hallelujah. Purihin ang Diyos sa buhay mo. The contrast to making a poor choice to carry out the desire of the flesh is to make a good choice to walk in the Spirit. Lumakad, nakasakasama ang Banal na Espiritu Santo. And He will lead you, hallelujah, in the right path, mga kapatid. So what does that look like? When believers through love serve one another, believers who walk by the Spirit won't carry out the desire of flesh. Hallelujah. The Spirit and the flesh are direct enemies. We can pursue one and also follow the other. We get to choose, mga kapatid. Kailangan natin mamili. But our choice is binary.
We can either obey the flesh or the spirit. There is not a third option. Paul will make clear that following religious rules in order to seek to be justified is following the flesh. So Paul is telling the Galatians not to use their freedom to choose to follow the sinful desire of the flesh, but to instead obey the Spirit by serving each other through love. Kaya ba natin yon? Hallelujah. Lord, hallelujah. Pangunahan mo kami dahil ikaw ang sinasabing love. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Anong sabi dyan, no? But instead, obey the Spirit by serving each other through love. Without love, you cannot serve. Hallelujah. Without love, no peace. Without love, no joy, mga kapatid. Hallelujah. So this is what living by faith produces. Even the law could be summed up as this service to each other. You shall love your neighbor as yourself. Mahal mo ba ang kapitbahay mo? Mahal mo ba si neighbor? Hallelujah. O mahal mo lang siya dahil meron siya. Paano kung wala si neighbor? Mamahalin mo pa din kaya siya? Hallelujah. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Isa sa mga utos yan, you shall love your neighbor as yourself, mga kapatid. Kung mahal mo ang sarili mo, you must love your neighbor. The competing Jewish authorities want to appeal to the law. Fine. The law says to walk in love. That's how to fulfill the law. Even their own appeal to the law is defeated by law. This verse, you shall love your neighbor as yourself, comes from Leviticus 19, chapter 19, verse 18. So Leviticus is from section of the Old Testament that was referred to as the law. The problem is not the law. The problem is that law keeping is a self-improvement. And the flesh cannot be improved. That is why Paul advised believer to daily crucify the flesh. Hallelujah. Daily, mga kapatid. Hallelujah. Labanan mo. Yan ang itinuturo sa atin. Labanan natin. Daily, araw-araw. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya ba natin, mga kapatid? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi diyan, no? If we choose to obey in the Spirit, makikita. No? Kanina, if you choose the flesh, no, makikita rin. But we are the believers. We called to be a freedom, na malaya sa ating Panginoon. At pag ikaw ay malaya, no, mararanasan mo lahat ng mga bagay na ito. No? The fruit of the Spirit. No? Ano yan? Matagal na natin pinapag-aralan yan. Maraming mensahe, revelation, pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hallelujah.
At muli niyang binubuksan sa mga oras na ito. If the Spirit is in you, there is love, there is joy, there is peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Hallelujah. Against such things, there is no law. Wala pong batas doon, mga kapatid. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desire. If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Hallelujah. So the message for this Galatians chapter 5, verse 13, it is absolutely clear that God has called you to a free life. Just make it sure that you don't use this freedom as an excuse to do whatever you want and do and destroy your freedom. Hallelujah. Sipin niyo yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Rather, use your freedom to serve one another in love, ng may pagmamahal. That's how freedom grow, mga kapatid. Hallelujah. Napakaliwanag ng pagkakatawag sa atin ng ating Panginoon ay isang buhay na malaya. Dahil yun naman ang pangako niya, yung buhay na ganap at buhay na kasaya-saya. Mga kapatid. So, wag na natin itali pa ang ating mga sarili sa mga bagay. No? Hallelujah. Huwag natin gamitin yung kalayaan natin para lang masunod ang kagustuhan ng ating mga katawan. Nabatid naman natin, no? Na may mga consequences. And you will reap, mga kapatid. You will reap. Walang ibang mag-aani niyan, kundi ikaw din. So pray to the Lord to give you wisdom. Hallelujah. To obey the Spirit. Hallelujah. Lalo-lalo na pag ikaw ay nandun na sa sarili mong bayan. Kaya pakinggan natin ang salita ng Panginoon. Walang mali sa salita ng Panginoon. Ninanais ka niya na maging banal. Pinagiging banal ka ng ating Panginoon. Hallelujah. At tinuturuan ka niya. Hallelujah. Kaya i-available lang natin ang ating mga sarili. We need to choose, mga kapatid. Pabilis na ng pabilis ang panahon. Ano pa ang inihintay natin? Magpapatumpik-tumpik pa ba tayo? Gagaya pa ba tayo sa iba? Nakita na natin kung ano naging buhay nila nung umalis sila sa Panginoon. Ngayon ikaw na nasa Panginoon, mapalad ka. You are so blessed. Hallelujah. Dahil hindi ka pinababayaan ng Panginoon. You have to choose, mga kapatid. Do not destroy your freedom that God gave to you. Napakasayang maglingkod sa Panginoon. Na-witnessan ko yan, mga kapatid. Ipinaranas ng ating Panginoon yan. Nakita ko yan sa mga kapatiran doon sa Pilipinas. At nakita ko rin sa may bahay ko yan. Siya mismo, hallelujah, yung last na gawain na dinaluan namin, siya mismo, sabi niya, Daddy, sabi niya gano'n, ang saya ng mga kapatiran, nakaka-bless. Pwede ba na tayo naman, sabi niya gano'n, ang magpapakain sa kanila? Sabi ko, no problem. Kung yan ang conviction sa puso mo, walang problema. Hallelujah. Ang may bahay ko dati, hallelujah, puro question din siya. Marami siyang katanungan
Nandoon yung inaagawan ng oras, wala ka ng oras sa kanya. But now, no? When God worked sa buhay niya, hallelujah, I praise God. I thank God. Hallelujah. Dahil yun naman ang panalangin ko. At alam ko na yun din ang panalangin ninyo. Hallelujah. Sa mga mahal niyo sa buhay. Hallelujah. God is always listen. If your heart is right, mga kapatid. Hallelujah. Sabi sa Romans 6, for if we have been united with Him in a death like His, we shall certainly be united with Him in a resurrection like His. Mga kapatid. We know that our whole self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. Hallelujah. Hindi ka na slave, mga kapatid. For one who has died has been set free from sin. Now, if we have died with Christ, we believe that we will also live with Him. We know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over Him. For the death He died to sin once for all. But the life He lives to God. So, you also must consider yourself dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Let not sin therefore reign in your mortal body. Hallelujah. To make you obey its passion. Do not present your members to sin as instrument for unrighteousness, but present yourself to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instrument for righteousness. For sin will have no dominion over you, since you are not under the law, but under grace. Amen? Tayo po ay pinalaya na ng ating Panginoon. At tayo ngayon ay nabubuhay dahil sa kanyang biyaya at grasya, mga kapatid. Amen? Magsitayo po tayo, mga kapatid. Hallelujah! Purihin po natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin siya sa kanyang kabutihan. Hallelujah! 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 Kaya mga kapatid, hallelujah! Dalangin ko na narinig natin ang salita ng Panginoon sa gabing ito. Na ikaw ay pinalaya na ng ating Panginoon sa Kristo. Sa lahat ng pagkakatali mo, kung nakatali ka sa pagkakautang, kung nakatali ka sa sama ng loob, kung nakatali ka sa pagiging mainggitin, hallelujah, pinalaya ka na ng Panginoon. At huwag mo nang itali pa ang sarili mo sa mga bagay na ganito. Kung nakatali ka sa mga materialis na bagay, pinalaya ka ng Panginoon. Hallelujah. Kapatid, buksan natin ang ating mga mata. Ang salita ng Panginoon ang siyang magtutuwid sa bawat buhay natin. Ang salita ng Panginoon ang siyang mag-iilaw sa bawat buhay natin. Pakinggan natin, sundin natin. Dahil hindi niya tayo dadalhin sa bagay na ikapapahamak natin. At tinuturuan niya pa tayo kung paano tayo magmahal. Kaya kung mahal natin ang ating mga sarili, nararapat lamang na mahalin din natin
mong salita, O Lord God, na ibinahagi mo sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito. I pray, O Lord God, hallelujah, that your word, hallelujah, ay magre-rima sa bawat puso namin, Lord, na hindi lamang namin basta napakinggan at lalabas sa kabilang tenga namin, O Lord. Lord, hallelujah, bagkus, ilagak mo ito sa pinakamatabang bahagi ng bawat puso namin, Lord. At sa tulong ng banal na Espiritu Santo na ipinagkaloob mo sa bawat buhay namin, Lord, magkakaroon ito ng kapangyarihan sa buhay namin. That we will overcome the sin, O Lord. That we will overcome the flesh of ourselves, O Lord. Hallelujah. We need you, Lord. Moment by moment, day by day, O Lord. Help us through the Holy Spirit. Kung sumandali, O Lord God, hallelujah, na kami ay nangihina, Lord, I pray, give us strength. Hallelujah. So that they will not prevail, Lord. Hallelujah. We trust in you, Lord. We trust in you. Hallelujah. Kung nagawa mo mag-imala, hallelujah, sa mga lingkod mo, sa lumang tipan, even sa mga tipan, Lord, sa mga disipulo mo. Lord, we are here, O Lord, with a humble heart. Hallelujah. We trust you. We trust the process. Hindi ba ngayon, Lord? Hallelujah. Still we believe. Hallelujah. That you will work in us. Hallelujah, Lord. We thank you so much for being good, for being faithful. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you so much, Jesus. Lord, sa lahat na naririto ngayon, na nakakakinig ng salita mo, hallelujah. Itinataas ko sa iyo, O Lord God, ang bawat buhay nila, O Lord God, ng mga kapatid ko nito, O Lord God. Hallelujah. By the power of the Holy Spirit, use our life, O Lord. Use us, O Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Ikaw ay panalo, Lord. Salamat dahil sa pagtutulong mo to. Nilalais mo na maging panandin kami, O Lord. Salamat. Salamat. Maraming salamat sa iyo. Dahil ito ang nais mo sa amin. Upang sa pangarap namin, doon sa Ama, kami ay malinis sa Ama. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. At muli, O Lord, hallelujah. Salamat sa gabi nito, Lord God, hallelujah. Sa oras na pinagkaloob mo, sa pagtitipon mo, Lord God. I declare blessing upon blessing, hallelujah. 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 Sa gabi nito, Lord God, hallelujah. At wala kaming ibang pupupurihan, kundi ikaw lamang. Dahil napaabuti mo sa aming mga buhay, O Lord. Sa kabila ng pagiging makasalanan namin, O Lord God, nariyan ka, patuloy kaming inaabot, O Lord God, hallelujah. At
Patuloy, O Lord God, na patatagin mo kami sa aming pananampalataya, O Lord God. Hanggang sa iyong pagdating, O Lord God, ay matagpuan mo kami, O Lord God. Hallelujah, na nagpupuri at sumasamba sa iyo, O Lord God. Huwag mo po kami pababayaan sa lahat ng oras, sa manda ko kami naroon, kasama ang buong pamilya, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Pagpatuloy kami magtitiwala sa iyo, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, O Lord God. Maraming salamat po, O Lord God, sa gabi nito, O Lord God. Hallelujah. And even ko, O Lord God, sa paggamit mo sa iyong lingkod. Hallelujah. Maraming salamat po, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na papurit pagsamba. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at ang lahat ng pinagpala sa gabi ito ay magwiwi ka lang. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pawitan mo natin ang Panginoon. Malaya, di ba? Pag malaya, dapat. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, hindi dahil may pinagdadaanan ka, hindi ka malaya. Hindi dahil hindi naayon sa plano mo ang iyong naranasan ngayon at tinayuan ay hindi ka na malaya. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, tayo ay malaya. Malaya tayo sa lahat na pwede natin i-claim sa Panginoon. Ang anak ng Diyos ay malaya at binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na maranasan ang kalayaan na ito. Hallelujah! At ang nais ng Diyos na sa ating pagtitipon, hindi lang basta natin maranasan, maiuwi natin ang kalayaan na ito, mga kapatid. Sapat na ang panahon ng ginugol natin sa ating mga buhay na nakakulong tayo sa mga bagay-bagay, emosyon, stress, mga bagay na hindi naman nakaloob sa Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, I pray na ang bawat buhay natin ay makalagan sa lahat ng aspeto ng mga bandages na ang sabi nga ng Panginoon, pag magtiwala tayo sa Panginoon, pag ipagkatiwala natin sa kanyang ating mga buhay, ang pananagumpay, kapatid, ay mag-overtake sa bawat buhay. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Dahil kahit yung mga unbelievers, yung mga hindi naniniwala sa Panginoong Hesus, gagamitin niya para sa provisyon ng bawat buhay natin. Managumpay ka lang, kapatid. Dahil yun ang katotohanan. Ang sabi ng Panginoon, if we fully obey and trust Him, magtiwala ka sa Panginoon, ang pananagumpay ay hindi mo lang basta maranasan. Kasama pa ang iyong mga mahal sa buhay. And that's a promise. Ang Panginoon Jesus, hindi nangako, mga kapatid, na half-hearted. Hindi siya kagaya natin na pag may binitawan tayo, mabilis natin nakalimutan. Pag mayroon tayong pinaplano, mabilis natin makalimutan. Pero ang Panginoon, nung inilatag niya 2,000 years ago, ang kalayaan na ito, buhay niya ang kapalit. Ikaw at ako, wala pa tayong ginawa. Wala pa tayong pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Matuto tayong magpakumbaba. Matuto tayong tumanggap na apart from the Lord, we cannot do anything. Kung wala ang Diyos, wala tayo, mga kapatid. Stop wrestling and arguing. Mga rason na hindi nakakalungkot sa Diyos. Gusto mo ba ng buhay? Buhay na masisiyat, masagana, totoong malaya? Ngayon, i-claim mo yan sa harapan ng Diyos. Malaya tayong i-claim natin sa Panginoon ang mga pinangako niya. Maraming pangako ang Diyos, mga kapatid, na kung matututo tayong magpakumbaba, isapin sa Panginoon ang ating mga kakarampot na buhay. Alam nyo,
prepare and restore everything para sa bawat isa sa atin. Sa araw na to, kung sa pagod lang mga kapatid, di ko rin maintindihan ang pagod ng physical. Pwede ko rin irason na hindi ko na kaya, Lord. Pero pag nakita ko kayo na nagsusumikap, ang pagod kapatid wala kasi malaya kayo. Hindi yun rason para mapilitan ka. Dahil ang araw na to ay araw ng pananagumpay. Araw ng pagpupunyi sa harapan ng Diyos. Na habang nag-i-intercede ang Panginoon sa kanan ng Ama, makita niya tayo nagsusumikap. Na wala tayong ibang dala, kundi ang maranasan may kaunti ng Panginoon. Di ba siya yung ating kiniklaim na Redeemer? Bakit ang bigat na mukha? Kiniklaim natin siya. Kasi yung Diyos, nagbibigay sa atin ng kalayaan. Pero somehow, pinili natin, ginagamit natin ang kalayaan na naaayon lamang. Sa mga makasarili natin kaparaanan, matuto tayo mga kapatid. Sapat na ang panahon, sapat na mga lumipas na araw, that we are living with the bondages of Satan. Today the message says, claim your portion na malaya ka. Malaya kang hingin sa Panginoon. Tunin sa kanyang harapan ang proportion ng iyong pananampalataya, kapatid. Huwag mong lagyan o huwag mong limitahan ang Diyos. Kayang gumawa ng Panginoon ng milagro. Kahit doon sa mga pagkakataon na para bagang hindi mo na siya nakita. Totoo, ang Panginoong Jesus, mga kapatid. At yan yung naranasan ng inyong lingkod. Naranasan ko totoo, Panginoon. Dahil kahit kung hindi mo na nagpalataya, kaya niyang gamitin. Para mananagumpay ang kanyang anak. And that's what Jesus is. Ang kailangan natin, tumayo. Tumayo na makalagang tayo sa lahat ng klase-klase mga bondages. Yung mga pride, yung yabang na hindi naman dapat, yung mga rason sa buhay, stop mo na. Pagsumikapan natin na ma-deliver tayo. Dahil ang araw na to, mga kapatid, aariin natin na ito yung breakthrough natin. Kagaya nung araw na nakalabas ang mga Israelitas doon sa Egypt. This is the day that the Lord has made. Walk by faith. At ito yung araw na kung saan ang lahat ng Israelitas after 40 years nagpaikot-ikot sila sa wilderness, they found the throne of glory and grace of God. Ayaw mo ba kapatid na maranasan yun? Kung sila nga sa sobrang reklamo nila, sa dami nilang nais, hindi pa rin sila pinabayaan ng Diyos. Pinaranas sa kanila ng Panginoon ang buhay na kasiyasiya at masagana na pangako niya. Tayo pa kaya, mga kapatid? Walang ibang nais ang Diyos sa bawat isa sa atin. Na magkaroon tayo ng pananagumpay sa bawat segundo ng ating mga buhay. Hindi dahil dalawa na lang kayong nakatayo, hindi pwede magpure. Dahil ang Panginoon tapat siya, mga kapatid. Where two to three gathered in His name, He is in the midst. And our worship will not be dictated by numbers.
It will be dictated by His grace and throne of glory. Our worship will be dictated by the grace and mercy of Jesus. And that's what it is. Pumunta tayo, dala natin ang pag-asa na ang Diyos na natin makatagpo. At yun yung katotohanan dapat nadala natin sa araw na to. The Lord, His throne of glory, ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Bakit hinihintay nga tayo? Na yung bang malaya ka, pero pinili mo na makatalian ka ng mga bagay, mga diktador ng mundo ito. Yung mga espiritual na nagdidikta na dahil hindi mo yan kaya. Ang sabi ng Panginoon, we are sin-free. Mga kapatid, pinalaya tayo, pinagtrabahuan niya. At dito mga huling araw, nasa huling araw na tayo mga kapatid, ang nais ng Diyos, wala tayong ibang isigaw. Holy, holy is the Lamb. Maranatha, Lord, come with us. Saan tayo ngayon nakatali? Sa mga alalahanin. Nakatali tayo sa mga bagay na hindi naman nakakatulong. Mamuhay tayo, mga kapatid. Live alive beyond of your needs. Live alive beyond doon sa inakala mo dyan ka na lang. The throne of glory of God is already in our hands. The kingdom of the Lord is at hand. At ang nais ng Diyos, siya ang upo sa bawat puso natin. Malaya din po ba? Pag malaya ka, si Jesus dapat ang nakaupo sa throne of your heart. Ano nakalagay ngayon dyan? Mahalaga na ma-deliver tayo mga kapatid. Huwag kayong pumayag na sa haba ng panahon na pinagsamahan natin. Manatili na lang tayong empty-handed. No! Hindi yun ang gusto ng Diyos. The Lord is the restoration. Ang Panginoon ang ating pananagumpay. Siya yung buhay. Siya yung nagbibigay sa atin ng pananagumpay. Wala tayong ibang gawin kundi i-claim ang portion natin. And that's what the message of the Lord tonight. Remember this day. Yung significant ng araw na to, mga kapatid. You will be the living witnesses sa gagawin ng Lord sa bawat buhay ng bawat isa. We are vessel. We are open heart. Buksan ninyo yung inyong mga puso, yung inyong mga tahanan. Maging open door kayo, mga kapatid. Darating ang araw, wala nang mag-i-invite sa atin. And I hope and I pray tonight na tayo yung gagamitin ng Lord na magiging pisil ng kanyang kayamanan. Live today is last. Huwag tayong magbilang ng araw ng bukas na hindi pa napipisa, church. Ang mga anak ng Lord, ready and available. Live today is last. Hingi tayo ng wisdom sa Panginoon.
Dahil ang araw na tayo ay mayroong kalakasan, ito yung araw na mananagumpay tayo sa harapan ng Diyos. Humingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Lord, give us a heart of wisdom. Help us to number our days so that tonight we will gain wisdom on you, Lord. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, sa araw ng bukas. Ikaw, Panginoon, ang may kakayahang mag-restore ng aming mga kalakasan. At kayo lamang, Panginoon, ang kayang magbigay sa amin added days and years sa bawat buhay namin. Ngayong gabi, Panginoon, talagan mo ang lahat. I-release mo, Panginoon, ang biyaya mo dyan sa kalangitan sa iglesia nito, Panginoon. Mapalad kami na natagpuan kami na nagpupuri, Panginoon, sa harapan mo. Hindi man kami karapat-dapat sa kalayaan na ito, pero pinagkatiwala ninyo ito sa amin. Lord, give us a heart of wisdom to stand by faith and to deliver your message sa bawat buhay namin, na maipabuhay namin, Panginoon, sa po ng aming mga sambayanan. And this is the message that you have tonight sa aming mga buhay. Deliver us, Lord. Make this night as worthy at all sa inyong harapan, Panginoon. Salamat sa iyong mga ginamit na mga lingkod. Salamat sa pag-anoint mo sa kanila, Panginoon. This is just the beginning of your promise, Lord. And we want more on you, Jesus. We want more of you sa aming mga buhay. Araw at gabi, we will worship you, Lord. Araw at gabi, magpapasalamat kami sa inyo, Panginoon. Dahil hindi mo kami pinagkukulang at hindi mo kami pinapahiya, Panginoon. Walang testimony ang iyong mga lingkod na hindi ikaw ang maitaas. Salamat sa gabi nito. Salamat sa buhay ng mga kapatid. Patuloy, Panginoon, na sinyuhan mo ang iyong mensahe sa bawat puso ng bawat isa. Hallelujah. We will not leave this place empty-handed, but yet, Lord, we leave this place loaded by your love, loaded by faith, loaded by your mercy, na ang aming mga buhay ay hindi na gaya noon. Our life will never be the same again. And that's a declaration, Lord. Hallelujah. Sabi mo, Panginoon, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, plans to give you hope and the future. Tonight, Lord, ito ay inilatag mo na sa aming mga buhay. Panghawakan namin, i-claim namin ito, Panginoon, na may pananampalataya. Sa pangalan mo, Panginoong Isus, at sa gabay ng iyong banal na Espiritu, patuloy mo, Panginoon, kalingahin, pangunahan ang bawat isa sa amin. Lord, we need to live by faith, not by sight. And that's your promise, Lord. Tulungan mo kami, turuan mo ang bawat isa, na ma-deliver kami, Panginoon, that we can fully live into a life of freedom. At ang freedom na yan, Panginoon, hindi lang ngayong gabi, bagkus panghabang buhay ito sa bawat isa, sa bawat mga lingkod mo na magtiwala sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo, O Diyos, patuloy mo pangunahan, lalo na sa aming paghiwalay ngayong gabi, Panginoon. Ang mga mabiyahe, ang mga kapatid na may mga kanya-kanyang plano, Lord, pagtagumpayin mo sila, Panginoon. Salamat, patuloy na kayo, Panginoon, ang tinataas namin sa bawat gawain. Patuloy na ang grasya mo ang siyang pumagitna sa bawat puso ng bawat isa. Patuloy mo, O Diyos, nabigyan kami, empower kami ng iyong banal na Espiritu. Let your Holy Spirit govern in the hearts of your people today. For today is significant sa bawat buhay ng bawat isa. Let the Shekinah glory fall, Lord. Let your love, Lord, reign in the hearts of your church. Salamat. Patuloy, Panginoon, na ibaba mo kami. More of you and less of us. Salamat sa gabi nito. Patuloy na kayo ang aming refleksyon sa bawat segundo ng aming mga buhay. Kalingahin mo ang bawat isa sa amin. Patuloy mo kami pangunahan. Lead us, Lord, to walk by faith, not by sight.
Sa pangalan mo, Panginoong Isus, at sa gabay ng iyong banal na Espiritu. Church, claim your portion. Believe and have faith. Maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Stop reasoning. Claim your freedom. And the Lord is faithful and just. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Sa Kristo. Hallelujah. Sa pagtatapos ng gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayo ay hahayo na dala-dala ang kapayapaan na nagbubula sa ating Panginoon. Hallelujah. And let the love of the Lord be always upon us. In the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord.